Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang ibig kong ipahatid sa inyong lahat ng mga subscriber ko, followers at mga viewers. Ayan po. At siyempre, mailayo kayo lahat sa anumang uri ng kapahamakan, mailayo lahat kayo sa mga sakit o ano pa mang mga bagay-bagay na magbibigay sa inyo ng problema. Bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan po. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan ay mga matay na lang kayong lahat. Daanan na sana kayo ng piste at daanan na kayo ng mga kulera para sabay-sabay na kayong bumulogta dyan sa kalsada, mga demonyo kayo. Speaking of demonyo, grabe, para nang ibinabad sa suka sa sobrang putla itong bilat ni Risa Dimonyita. Bakit? Aba ay si Attorney Topacio, si Attorney Torion ay maghahain na ng demanda dito kay Risa Dimonyita. Kasi talagang nasapawan na niya yung demonyo eh. Ibig sabihin, hindi na siya kinampihan ng demonyo ngayon. Kasi pati demonyo nagalit na sa kanya dahil nga nasapawan na niya yung pagiging demonyo ng demonyo sa demonyo. Kaya nga pinayagan na ididemanda na ni Attorney Topacio at ni Attorney Torion itong si Risa Dimonyita. Kaya nga putlang-putla na, halos wala ng dugo. Halos makikita mo yung kanyang bibig sa singit ay putlang-putla na para nang ibinabad sa suka. Bago po yan, mamaya po natin babalikan yung bilat ni itong si Risa Dimonyita. At tuturuan kita, makinig ka Risa, tuturuan kita kung paanong maging maganda ang kulay niyan, ha? Mamaya. At ito muna, papasadahan ko sandali. Itong mga nagtatapik pa rin hanggang ngayon kay Maharlika. Aba, bago nyo itapik, bago nyo pakialaman si Maharlika, ay pakialaman mo muna, ikaw na ulik ba? Anong pangalan niyan? Joey ba yan? Unahin mo muna paputiin niyang singit mo. Bago mo pakialaman, bago mo pigilan si Maharlika sa kanyang pagdadadaldal. Wala kang pakialam sa kanya at wala kang karapatan na para pigilan siya. Ang unahin mo, paputiin mo yung singit mo, paputiin mo yung gilagid mo, paputiin mo yung kilikili mo na ang bantot-bantot. Yan ang unahin mo. Tuturuan kita kung paano pumuti yung singit mo, no? Dikdik ka ng paminta. Tapos magtadtad ka ng bawang, sibuyas, tapos kalamansi. Ilagay mo sa isang lalagyanan, lagyan mo na rin ng ketchup. Tapos upuan mo yung mangkok na templado ng templado ng kalamansi, na juice kalamansi, paminta, bawang, ketchup. Yan. Iupuan mo para pumuti yung singit mo, ang itim-itim. Tapos, pagkatapos mong kanyan, siyempre para na marinate na yan. Pagkatapos marinate yung bilat mo, tawagin mo yung mga pusa ng kapitbahay mo, ipangat-ngat mo. No? Kisa, ito ang pag-aabalahan nyo ng oras si Maharlika na wala namang pakialam sa inyo. Bakit nyo siya pinapakialaman? Ikaw rin banat bay? Ikaw banat bay? Mag-concentrate ka na lang doon sa plano mo na ipatanggal mo yung bayag mo at papalitan mo ng bilat ng baka. Diyan ka na lang mag-concentrate kasi huwag mo nang pakialaman si Maharlika. Huwag mo nang itapik. Huwag nyo nang itapik si Maharlika.
O, itong si Kanden, si Butanding na iyakin. Yung iyak-iyak sa Kongreso nung may investigasyon. Ayan. Ganito ang gawin mo para hindi tuloy-tuloy yung pagiging butanding mo. Wala kang ibang lamunin kundi puro taba ng baboy. Papakin mo, tapos yung taba ng baboy, higupin mo ng higupin. Yan yun. Kaysa pakialaman mo, si Maharlika. Yan. Itong si Tio Moreno na isa ring bakla na supot, ay wag mong pakikialaman si Kitty Duterte. Maging si Maharlika. Huwag niyong pakikialaman yan. Pakialaman nyo, yung kung kailan ka magpapatuli, yan ang pakialaman mo. Kasi isa ka ring bakla. Ngayon, dito naman sa abogadang gaga na sobrang pangit, imaginin mo, hindi ko ma-imagine talaga, idol ko yan eh. Hindi ko ma-imagine na pati ito sasawsaw doon sa at kakampi doon kay alputirang gaga na patutot. Yung pati yung pagsisiks nila ay pinakita. Akala mo masisira mo si President Duterte. Ulol. Mga lalaki proud na maraming sinundot or maraming tinuhog. Ang nagtataka lang ako, bakit itong si patutot na ito ay proud na ipakita yung kung ano yung pinaggagawa na nila ni PRRD. Tapos ito namang si Juan Ulikba na nagmamagaling na kakahiya daw kay President Duterte. Ulol. Puro kayo pa Duterte ng Duterte, buong salita niyo Duterte, pero kayo yung traidor. Alam ninyo na yung pirang pinamimigay ni patutot na Jasmine na yan, na alputira na yan, ay galing yan kay Aimee. Bakit kayo ngayon tumatanggap? Bakit tinatanggap nyo? So, ibig sabihin, kasama na kayo sa pangtataraidor kay President Duterte. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Asahan ninyo na kapag ka pabida-bida or tawag dito? Yung papansin-pansin kay President Duterte o kahit sa sinong kaninong Duterte, alam niyo yan, sa totoo lang, yan yung mga plastic. Yan yung mga taraidor. Kaya ikaw, Baste, pulong. Wag na kayo magpapa-interview dito kay baklang bay na ito. Taraidor yan. Lahat yung mga yan, taraidor yan. Yung abogadang gaga, pasali-sali doon sa maisog kuno, maisog rally, pero isa rin pala na tumatanggap yan, kasi nga, puro mga patay gutom nga lahat yan. Kailangan ko bang ulit-ulitin na sabihin siya, mga patay gutom yan, tingnan nyo, pag hindi na nila tinapik si Maharlika, wala na silang Diyos. Pansinin ninyo. Wala na, nagkakabiyos lang sila kapag tinapik nila si Maharlika. Yan, ganito ito. Pare-pareho mga manggagamit ito. So, tingnan mo ang itsura ng abogadang gaga na yan. Pagkapangit. Sus Marius, parang busalsal pa ang busalsal na ang bibig para pang bibig kabayo. Yan. Tingnan nyo. Hindi ko nga tingnan niya ngayon. Dati, idol ko yan. At gandang-ganda ako dyan dati kahit na mukhang kabayo. Ngayon talagang natuluyan na mukhang kabayo ang tingin ko sa kanya. Yan. So ngayon, mabalik na tayo dito kay Reza Dimuñita. Hindi na po magkamayaw. At ngayon ay nagpiprepara na. Nag-ready na siya ng kanyang mga abogado at nagprepara na sila nung mga kasinungalingan na naman isasabihin nila dyan na para baliktarin na naman yung alias rin na yun dahil nga yung kanyang pahayag na yun. Pero kaya nga, diyan yung makikita yung pagiging guilty nitong si Dimuñita na ito. Tingnan yung kadimunyuhan ng babaeng ito. Grabe. Nasisikmura ninyo na pagtulong-tulungan ninyo. Kasama na itong si Trililing na ito. Speaking of Trililing, may nakakita sa inyo
na magkasabay kayong lumabas sa isang hotel? Ha? Oh. Dahil sige, wala naman po akong pakialam doon. Ano nga pa ba ang gagawin ninyo doon sa hotel? Alangan naman magtititigan kayo. Oh, kaya siguro namumutla na masyado yung bilat mo. Plus ito pang demanda na kakaharapin mo, lalong namutla. Ganito ang gawin mo para hindi naman masyadong nakakadiri tingnan kasi putlang-putla, wala nang dugo eh. Ganito ang gawin mo. Magpakuha ka o bumili ka ng aswite. Timplahin mo yung aswite. Tapos buhusan mo rin ng suka. Tapos magtadtad ka ng siling pula. Yan ngayon ang ikuskos mo, ng ikuskos dyan sa bilat mo para sa ganun magkaroon ng kulay. Di ba? Ang putla, pangit. Sobrang putla. Yan yun. Kasi, alam nyo, kung kayo ay marunong namang bastos, mayroon kayong magiging katapat na mas bastos sa inyo. Kung bastosan ang labanan, may tatapat at may tatapat sa inyo. Ako yun. Dahil ako, kung ang kaharap ko kriminal, mas kriminal ako. Kung ang katapat ko ay bastos, mas bastos ako. Yan ang pakatandaan mo na demonyita ka. Bastusan ang labanan, pues bastusan. Ay totoo naman talagang maputla yung bilat mo. Tinuturuan lang kita, may concern pa rin ako sa iyo. Aswite. Yan ang ikuskus mo, kasama yung tinadtad na sili, na labuyo. Lagyan mo ng kunting suka. Pag hindi namula yan, at least, pagka kagaya nun, na magkasabay kayo galing sa hotel, ay sigurado ako hindi masaya. Hindi masaya ang mukha ni Trililing. O ibig sabihin, nawalan siya ng gana dahil ang putla-puntla. Para hindi mawala ng gana si Trililing, yun, aswite. Yan ay tinuturo ko sa iyo. Para magkaroon ng pula. Yan yun. Para ganado si Triling na isa ring may saltik ang ulo. Pero ito po nakakatakot yung may mga saltik ang ulo. Tingnan nyo ito si Risa demonyitang ito. Imagine mo, tagumpay. Naipakulong niya si Pastor Kibuloy na wala naman talaga palang kaso. Naipakulong lang niya dahil doon sa testigong binayaran niya na 1 million. Naipakulong lang niya dahil doon sa mga testigong nagpanggap na tinira ni Pastor Kibuloy. Tingnan mo. Ayan, lumabas dito kay Rene na hindi naman daw pala yung ganun yan. Yung sinasabi na nananakit, yung sinasabi ng mga army, private army ni Pastor Kibuloy, yung mga angel of death, wala naman daw pala talaga. Yung mga bunker dyan, di ba sinabi niya? Wala naman palang bunker. So, dahil sa pagsasabuatan ninyo, naipakulong ninyo yung tao na wala man naman talaga palang kasalanan ginawa. At saka isa pa, ano naman halimbawa kung mayroong may tinitira halimbawa at si Pastor Kibuloy? Bakit itong mga pare nito, di ba? Yung pare na yan hindi ko yun Hindi basta ginirlfriend ng pare, ni-rape niya talaga. Kasi utog na itong pare na ito, ni-rape niya. Tapos sasabihin itong si Ulik ba na ito na maitim ang bilat na nakakahiya daw kay President Duterte. Abay putang ina. Sinasabi ko na sa inyo, hindi nga nahiya yung pare na nandyan na laging kasama ni Dilima na 15 taon nag-addict. Hanggang ngayon yan, nag-addict yan. Hanggang ngayon yan. 15 taon nag-addict. Hindi nga nahiya Yung pare ng rape at saka ng sira ng pamilya na may pamilya dyan sa Pampanga. May asawa yung babae na yon. Hanggang sa nasira na yung pamilya nila dahil nga doon sa
pare na yan, sinulot ng pare. Oh. Tingnan nyo. Ito, ha? Recorded ito. Itong sinasabi ko. Yung pare na ng rape na yan, recorded yan. May mga videos yan, viral yan noon eh. Oh, ito ring pare na 15 na taon nag-addict. Viral din yan. Siya rin ang umamin. Kaya wala tayong sinasabi rito na fake news. Katotohanan lang ito sinasabi natin dito. Oh, ngayon tapos pipigilan itong si Ulikba. Okay lang sana kung maging Ulikba sana yung yung balat mo sa gilagid mo sa kilikili mo. Ang problema pati yung bilat mo Ulikba. Ay awan ko kung nasisikmura pa ba ng asawa mo yan. May asawa ba yan? Ay kung walang asawa yan, talagang wala yan. Hindi magka-asawa yan kasi pag binuksan pa lang yan, makita na parang kasing itim ng dagta ng pusit yan. Aba ay makukan yan. Matuturn off yung lalaki. No, kagaya dito kay Risa. Ang putla. Na-turn nice. Diba? Trilling na yan. Ting-tililing. So, pasalamat kayo. Kahit na asar ako sa inyo, tinuturuan ko kayo kung paano nyo ang gawin ninyo. Ha? Ngayon din, huwag na kayong patumpik-tumpik. I-marinate mo na. Ikaw, Risa, i-marinate mo na yung bilat mo para magkaroon ng kulay. Bastusan? Pues, tatapatan ko kayo. Sinabi ko na sa inyo, kung bastusan, mas bastos ako. Kung criminal kayo, mas criminal ako ng mga diputa kayo. Buisit ka, Risa. Ngayon, harapin mo na lang yung sapin-sapin na kaso mo. Sapin-sapin ang kaso mo. At pagdating pa ng 28 Congress sa June 30, baka kinabukasan lang yan, haharap ka sa Ethics Committee ng Senate. Yan ay pwede kang tanggalin dyan sa Senado sa pagiging immoral mo, sa pagiging sinungaling mo, sa pagiging maputla ang bilat mo. Diyan ka matatanggal. Bakit? Pag yan ay dininig ng Ethics Committee, tapos itong chairman ng Ethics Committee ay napatunayan na totoo yung sinasabi ni alias Rene, magre-recommenda yan ng expulsion mo diyan sa Senado. Lalong mamumutla yung bilat mo. Pag nangyari yan, yari ka. Maraming nakaabang sa iyo ng mga demonyo dyan sa labas. Pero kahit na ibilad mo yan dyan sa kalsada, walang papatol yan kasi maputla. Kaya nga tinuturoan kita na ibabad mo sa aswiti. Ganyang kabastos ito. Kaya bastusan ang labanan, bastusan. Ba't kayo lang ba? Kayo lang ang pwedeng mambastos? Kayo lang ang pwedeng gumawa ng mga ganyang kasinungalingang kaso? Magantay ka, mayroong ding gagawa sa iyo ng kaso na puro kasinungalingan. Magantay ka. Doon sa mga sa mga interesado. Magkano yung binigay niya magkano ang binigay niya dito kay Kay alias Rene, 1 million daw. Tapos pag kada hearing daw, ay meron 10,000. Yung interesado na magsampa ng kaso, dito kay Risa Demonyita, magsampa kayo ng kaso. Triple
ang ibibigay ko sa inyo doon sa binigay niya kay Rene, alias Rene. Triple, di 3 million. Sige, wag na yung 3 million. Gawin ko ng 5 million. Kada isa. Kung magsampa kayo, mga 10 kayo, sige, tigli 5 million kayo. O, labanan ngayon ito ng kwan eh. Tangin ito, alam ko, itong pirang ginamit itong tarantadong ito, pira natin yan eh. Yan yung kinulimbat niya sa PhilHealth eh. Yan yun. Tapos ngayon, ngayon, 2025, tumanggap na naman ng 100 million. May pork barrel na naman. Naibalik na naman yung pork barrel nitong mga senador na ito. Ang sarap talaga ng buhay nitong mga senador na ito. Grabe, ano? Sobra. Maginin mo yan. May pork barrel na naman na tinanggal na yan ni President Duterte dati. Tinanggal na yan. Ngayon, naibalik na naman pala. Ayaw ko na magpakita rito. Na nga, video-video, ipapakita-pakita dyan. Hindi. Kung gusto nyo, puntahan nyo itong kwan. Total, kaya ito naman, kilala naman natin to, Jojo de Guzman. Talaga ipinakita niya dyan. Mismong kwan yan. Hindi siya nagsasalita. Ang nagsasalita diyan talagang billionaire, yung Billionaire Channel. Media yan. Puntahan nyo si Jojo de Guzman. Kaya sabi ko nga, hindi ko kailangan magpakipakita rito. Bakit pa kailangan? Puntahan nyo si Jojo de Guzman itong sinasabi ko, na ibalik na naman yung pork barrel nito, mga animal na ito. Kaya kahit na siya, paganyan ng ganyan na yung bigote ni Kwan dyan, ni Robin Padilla, na hindi nga nagpapagupit, na talagang pinaninindigan niya na para siyang pugante. Pati yung akala niya siguro maganda yung bigote niya na parang brotsa. Di ba? Yung parang pangkuskos ng puwit ng kaldero. Pag ganyan ang bigote pag nandyan. Pansinin nyo, nagagandahan ba kayo sa bigote niyan? Parang brotsa ng pang kuskus sa puwit ng kaldero. Tapos yung buhok niya, ano ba? Anong klaseng mga senador ito? Deserve ba nila na tumanggap ng pork barrel na naman itong mga litsin to? Na mga senador na itong ganito? Ay, Mariosep. May pork barrel na naman. Wala tayong kalam-alam. Talagang niluluto tayo sarili nating mantika. Bagay ko na. Kung tutuusin, hindi na sana ako magsasalita niyan dahil unang-una, kahit na isa ako sa napakalaking ikinocontribute sa gobyerno dahil ang laki ng tax sa binabayaran ko. Kung tutuusin, wala na sana akong pakialam dyan. Ang problema po dito ngayon, ang pinakikialaman ko, lalong naghihirap itong ating mga Pilipino, lalong dumarami ang mga walang masaing nating mga kapwa Pilipino dahil sa pangungulimbat itong mga animal na ito. Di ba? Kaya masisisi niyo ba ako rito? Doon sa introduction ko na lahat sana ng mga politikong ito mga matay ng lahat. Yan sana. Magkamatay na lang kayong lahat. Walang pakinabang ang inyong nasasakupan. Bagkos, pinagnanakawan nyo pa, pinapatay nyo pa ang mga kababayan natin. Yan ang totoo dyan. Sa halip na makatulong kayo ng mga yawa kayo, kayo ang kubid ng lipunan. Bullshit kayo. Ano? Mag-react yun. Dapat mag-react dito. Inuulit ko. Hanggat itatapik nyo si Maharlika, itatapik ko rin yung mga mukha nyo yung abogadang gaga na mukhang kabayo. Yung butanding na payak-iyak na iyakin dyan sa Kongreso, itong si
ano to, Olikba na ang itim-itim ng bilat. Itong si Tio Moreno na bakla. Itong si Banat Bay na planong magpatanggal ng bayag at magpapalit ng bilat ng baka. Sige nga, i-content nyo pa si Maharlika. At ako magbubulgar. Pati ikon yung eksakto na tinatanggap ninyo dito kay Alputirang Gaga, yung kay Alputirang Puta, yan yung may tinatanggap siya dyan kay Aimee, mayroon kayong kaparte. Sige daw. Subukan nyo pang i-topic si Maharlika. Gumawa kayo ng sarili nyong pangalan na hindi nyo itatapis si Maharlika. Dahil si Maharlika, lahat ng sinasabi niya totoo. Kahit man kailan hindi pumaltos yan, ako, nag-oobserba ako. Pero kung kayo lang, di ko kayo paniwalaan kung kayo lang. Mga mahilig kayo manggamit. Sa totoo lang, ginagamit nyo lang ang salitang Duterte. Pero for the views kayo. For the views. Yan ang totoo. Kasi nga, pag hindi na kasi kayo dumikit sa mga Duterte, hindi nyo nagamitin ang pangalan Duterte, hindi nyo gamitin ang pangalang Maharlika, away, gutom ang abutin nyo. Gutom. Mga hampas lupa na nga kayo, mga patay gutom pa kayo. Kaya yan tuloy, pero sabi naman ni Maharlika, sige, hayaan ko na yung mga na yan, nagagamitin nila yung pangalan ko para lang makakain sila. Putang ina, nakakahiya yun. Nakakahiya yun. Yan ang eksakto sinabi, di ba? Ay, mahiya kayo. Oras na ginamit po niyo yung pangalang Maharlika, ibubulgar ko na rito. Maging yung magkano yung binigay ni Pastor Kibuloy. Tingnan nyo, may alam pala ako. Sige nga daw. Sige nga. Tapos nagmamalinis kayo. Mga litsi kayo. Mario Joseph, alam nyo kung bakit hindi ako sumama? Alam ko na kasi. Kaya hindi ako sumama. Dahil ayaw kong maging parte ng para kayong binabahugan. May alam na ako. Huwag kayong magmayabang sa akin. So, ibig sabihin, wala akong pinakinabangan ni dyan. At talagang iniiwasan ko yan. Ultimo, itong pakulay-kulay ninyo, di ba? Ilan yung mga sinita ko dyan sinabi ko na nakiusap na ako, huwag kayong magpakulay. Bagkus ipunin nyo yung inyong mga pinapadala na yan. At ibigay nyo sa mga inyong mga kamag-anak, di ba? Ilang bisis yun. Pinapik ko yan dyan sa video ko, hindi maalis yun. Hindi mawawala yun, nandyan sa video yan. At hanggang ngayon, sinasabi ko yan, na please, huwag kayo magpapadala sa akin ng mga ganyang pakulay. Okay lang dito sa abogadang patay gutom na ito, okay lang magpakulay kayo dyan. Diyan sa kay Tiyot na yan sa Olikba na yan, sa kayong si Butanding, saka dito kay Banat Bay. Kasi pag hindi na kayo nagpakulay, gutom na yung mga yan. Pero mayroon akong binitawang salita nung kahapon. Na kapag hindi pa kayo nag-unsubscribe dito sa mga binabanggit kong mga taong ito, mamalasing kayo. Yan ang tandaan ninyo. Siguraduhin ko yan. Kaya kung ako sa inyo, pindot na ang unsubscribe sa kanila. Lahat yan. Hindi dapat sinusuportahan itong mga ganitong klaseng mga tao ng mga sinungaling. Mapanggamit. Yan. Hindi dapat sinusuportahan yan. Yan lang masasabi ko sa inyo. Ang sumuporta dyan, para na rin kayong demonyo. Dahil ito, yung mga taong yan, mga demonyo lahat yan. Kasama na ito si Risa Demonyitang ito. Yan ang kanila, Panginoon nila. Risa Demonyita. Tingnan mo itong si Olikba na maitim ang bilat. Abay, kay Aimee pala yan. Tingnan nyo.
Kung saan yung may datong, nandyan yan. Kasi nga, mga patay gutom nga eh. Kung saan pira, nandyan yan. Para mga kanya yan, para mga langaw, kung nasaan yung ibak, nandun yung mga yan. Yan, tandaan nyo sa mga ganyan mga klaseng tao na yan. Hindi ko mo abogada ay may pira na. Kaya nga nagbablog yan. Dahil nga patay gutom yan. Yan, nabanggit ko na yan. Abogadang parang bibig ng kabayo. Itong si Butanding. Itong si Ulikba. Si Tio Moreno na... Itong Tio, yung parang yung alagang aso na yung dinala dyan kay Jessica. Na yung nakakausap ng kanyang amo. Si Tio yun. Tio ang pangalan. Yan yun. Isa rin bakla. Sabi ko nga sa inyo eh. Mag-unsubscribe na kayo dyan lahat dahil nga wala, malas ang aabutin niyo, mamalasing kayo. Bonggang-bongga ang kamalasan na aabutin niyo dyan. Maniwala kayo sa akin. Mario Joseph, huwag ako, sabi ko huwag ako. Kung kaya niyo mambastos, mas kaya ko. Hindi nyo kayang pumatay, ako kaya kong pumatay. Pag binaril kayo, tiyak lulusot sa inyo ang bala. Pag binaril ako, nakadikit lang yan dyan sa likod ko. Yan ang pagkakaiba natin. Kaya huwag ako. Makipag-ugnayan ka sa akin kung sino yung kwan. Kung sino yung interesado na magsampa rin ng kaso rito sa kwan, kahit na fabricated yan, kasi fabricated sila eh. Puro kasinungaling yan. At tuturuan ko kayo, kahit 10 kayo, dapat mga 10 nga kayo, 20 kayo eh, na magsampa rin ng kasong fabricated din eh. Kagayang ginawa ni Risa de Muñeta kay Pastor Kibuloy at kay dito kay President Duterte. Total pala, nakakapagpakulong pala yung mga ganyang fabricated na mga ebidensya eh. Basta may magsasalita lang eh. Sige. Kung itong si Risa na punyeta na ito ay nagbigay kay Rene ng 1 million, sige. Bawat isa sa inyo, kung 10 kayo, bigyan ko kayo ng at 5 milyon. Makipag-ugnayan kayo sa akin. At tapos makipag-usap kayo kay Atty. Torion, kay Atty. Topacio, at kung sino pang mga abogado dyan at tuturuan kayo kung paano magsampa ng kaso. Basta wala na akong dyan. Basta ang obligasyon ko lang magbayad. Wala akong time na makipag-usap pa sa inyo. Obligasyon ko lang, boss, bayad lang. Ganun lang obligasyon ko. Ganun lang pala, nakakapagpakulong eh. Pinakulong niya si President Duterte. Pinakulong nila si Pastor Kibuloy. Dahil lang dyan sa mga peking testigo na yan. Ay, di gagawin natin. Lahat yan sila. Gawa natin. Tingnan ko nga. Tangan ng mga ito. Anyway, sige. Tapos na tayo. At thank you Lord. Dahil hindi mo pa rin pinayagan na magkamatay ang maraming mga tao na siya namang iyong mga anak. At yan, at medyo ayon sa ating mga balita ay laylo na po talaga yung Iran at Israel na giyerang ito. Thank you Lord. At yun po dapat natin pagpasalamat sa makapag-focus na po tayo sa inyong mga gawain. Maraming salamat po at ayun. Ano ba yung lagi ko sinasabi rito pagkatapos kong magdaldal? Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.